Sino itong congressman? Nasabi nila'y maingay daw pero supot naman. Naku po, pag-uusapan natin yan. Unya-unya ha, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, mga issue muna sa lipunan na napaka-importante dahil isa pa tong si Marcos naman daw ay talagang nakalatay na. Yan ang hinala ng iba. Ano ibig sabihin na nakalatay? Liwanagin mo yan, Banat Bay. Oh naman talaga oh. Si Marcos daw ay nakalatay na dahil siya daw ay nagpapahinga. Gago! Oo, yan daw ang bali-balita ngayon na siya daw ay nagpapahinga ng todo-todo to the point din na siya nakaka-attend sa mga event ng palasyo at todo naman ang pagtatanggol ng syempre alam nyo na mga amuyong niya, mga nakapaligid sa kanya, todo ang ano sa kanila, pagtatanggol dito kay Marcos. Nako. At isa sa mga amuyong niya, ay wala, sino hulaan niyo kung sino? Sigurado ako mahuhulaan niyo kung sino yung amuyong niya. Number 1 na amuyong niyang tagapagtanggol, tagahigop ng utot ni Marcos. Ha? Ay walang iba kung hindi si... O, kayo nang bahala magsabi dyan. Ay, mamaya, tayo na naman ang pagkadisketa ng Malacanang eh. Hindi kasi alam mo, matindi ang bali-balita ngayon ha. Sabi nila meron pa daw nagte-text, yung mga ganyang kaululan nila. Natatawa lang ako eh. Sila ang nag-clickbait ika nga. Bakit? Alam nyo mga kababayan, sanay na ho tayo sa ganyang klaseng style nitong mga Marcos loyalist na ito, mga Marcos defender na ito. Ha? Yung style nilang sila yung magpapakalat ng fake news sa social media o di kaya sa text tapos yung iba naman medyo hindi muna iniisip bago mag-share. So sineshare o di naman kaya binabalita. Tapos pag ginawa nila yon pain yun eh. Pain. Ibig sabihin mga kababayan, alam mo yung pain, di ba? Yung parang sa isda. Akala mo bibigyan mo sila ng uod. Yung isda naman, kinakagat yung uod. Yung pain, baga, ano mangyayari? Ikaw ay mahuhuli. So ganun ang ginagawa nila. Naglalagay sila ng pain, ng mga fake news. Di ba? Maglalabas sila ng mga kung ano-anong fake news dyan. Tapos, pag yan ay kinagat mo, siguradong ma-re-report yung account mo, mabablock yan, at yan ay una, yung tao, hindi masyado makikita yung ano mo, yung tinatawag na shadow ban. O kung hindi naman shadow ban, baka totally matanggal na yung account mo. Kasi nga, naloko ka, nabitag ka, nag-share ka ng fake news na galing din naman sa kanila. Yan ang totoo, galing din naman yan sa kanila eh. Wala naman tanghang magpe-fake news ng patay na ganito. Walang ganun, wala. Siguro yung mga may ilang vlogger na mahilig sa chismis, alam mo na, yung mga vlogger na for the content lang. May mga ganyan talaga. Hindi natin maiwasan yan. May mga ganyan si Raulong, mga tarantadong vlogger na for the content. Pero yung iba kasi nadadala eh. Nadadala din yung iba eh. Nangyayari tuloy, wala na nakakakita ng kanilang mga account dahil shadow ban na. Panoorin mo natin itong isang defender ni Marcos na kung saan balubaluktok na logic, pinaninindigan pa. Ito. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Ay, tama nga naman yun. Para bagang masakit ang tiyan, nagtatay ako, yun na kagad ang conclusion. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan mo. Diba? Kaya maling-mali dito si Aling Claire eh. To si Aling Claire talaga, sabit-sabit talaga to eh. Sabi niya para bagang mas reliable kung ang nagsabi yung taong nakakaramdam. Di ba? O kung kunwari, ikaw may sakit ka, masakit itong likuran ko. Naku, muscle spasm lang yan. O kaya naman mag-google dyan, masakit ang ganito na kagad. Mag-conclude na. Maraming dahilan yan eh. Hindi naman pwedeng
porket ikaw yung nakakaramdam, malalaman mo na kaagad kung ano yung sakit mo. Hindi pwede yun. Kailangan talaga pinag-aaralan yan. Hindi pwedeng ikaw agad-agad ang makakaalam porket sumakit. O hari, halimbawa, sumakit yan mo dahil nagtatay ka. Akala mo nagtatay ka lang. Simpleng pagtatay lang yan. Siguro, nakakain lang ako ng buhok, ng balot. Siguro, nakakain lang ako ng hindi sariwang itlog. Ganun. Kain kasi ng kain, pati itlog kinakain. Hindi dapat kinakain ng itlog. Di ba? So malamang ganun, sasabihin mo, nakakain lang to ng bulok na itlog. May century egg nga eh. Ibig sabihin, maraming dahilan kung bakit nagtatai yan, di ba? Pwedeng iba't ibang dahilan yan. May other pang symptoms siya. May other na cause. Hindi lang naman sa dahil nakakain ng ganito. Hindi pwedeng ganun lang. Ibig sabihin, may iba pang dahilan. Yun ang sinasabi nung nagtatanong dito. Bakit mas maalam pa yung presidente? Dapat yung doktor niya magsabi, ano ba talagang kalalagayan? Kaya nga dito sa pagtatalo, pagbabasagan nila nung isang reporter, sinasabi nung reporter, pwede bang makahingi ng medical certificate? Pwede bang makahingi ng medical report mula sa doktor? Para alam talaga natin kung anong kalalagayan ng presidente. Ito si Aling Claire, panay baluktot ang mga kasagutan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. So ganito na lang. Huwag ka na magpa-doktor, okay? Aling Claire, huwag ka na magpa-doktor. Kasi kung ang dadahilan mo lang, katawan naman niya yun. Siya nakakaalam ko ano yung nararamdaman niya. Huwag ka na magpa-doktor. Huwag ka na magpatingin. Ikaw na lang. Punta ka na lang sa ChatGPT o di kaya sa Gemini, Google Gemini. Doon mo na lang. Kuwari, nakaramdam ka ng masakit ang aking paa. Nako. May spray nako. Tanong ka ngayon kay ChatGPT. Anong gamot sa masakit na paa? Tapos, gano'n na. Huwag ka na magpunta ng doktor. Di ba? Para imbestigahan o tignan, magkaroon ng mga test bago bigyan ka ng gamot. Ikaw na lang manghula. Anyway, ikaw naman ang may alam doon sa sarili mo eh. Tama bang lohika yan? Hindi ako nagtatanong lang ako sa mga logical people na nanonood ng Banateros. Alam mo naman na dito sa Banateros napakaraming logical na na mga tao dito, mga matatalino. Ang tanong, tama bang lohika na pag ikaw ay may sakit na nararamdaman ay ikaw ang makakapagsabi kung ano ang iyong nararamdaman at ano ang iyong kagamot, di ba? Ayan ang tanong eh. Di ba? So kayo na pong bahalang conclude. Ano sa tingin ninyo? Nasa lohika po ba itong si Aling Claire? O nananaginip na naman to ng gising? Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yun ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Siyempre. Kasi siguro malamang, hindi ako sure Hindi ako sure. Pero bakit ganun ang sinabi ng doktor? Para bagang nagdulot ng pagdududa doon sa nagtatanong na reporter.
Bakit tila merong pagdududa doon sa reporter? Ano ba talagang kalagayan? Kasi may nakausap siyang doktor doon sa mismong ospital na kung saan nagpagamot si BBM. So, ibig sabihin, may alam, ayaw lang sabihin kasi alam mo naman, pwede siyang idemanda dyan yung doktor pagka nagsalita siya kung anong sakit ni Marcos, bawal yun. Any particular person, bawal yun. Merong privacy pagdating sa sakit ng isang tao. So hindi niya pwedeng pabanggit yung pangalan niya. At hindi rin pwedeng banggitin kung ano yung sakit na yun. Pero gayon pa man, ito'y nagdudulot ng duda. Bakit may ibang tila sinasabi yung ibang doktor dyan sa loob daw nung pinagpatinginan ni BBM, iba ang sinasabi sa nire-report sa taong bayan. Kaya nga ang hinihiling ng reporter, hindi naman po siya nagkakalat ng fake news Sabi lang ng reporter, hindi po ba mas maganda kung magkaroon tayo ng medical report or medical certificate coming from the doctor ni BBM? Yun lang naman ang hinihingi ngayon. That's a valid reason, di ba? That's a valid argument na pwede ba, ma'am, hingi ka na lang kami ng medical certificate kung ano man yung sakit. Yun nga may mga sakit sa kumpanya, di ba? Bago ka bigyan ng kaukulang permiso o hindi mabawas sa iyo yung sahod mo o di kaya naman payagan kang hindi pumasok sa paaralan, ay hihingi ng medical certificate. No? Kahit ba sabihin mo, ito kasi ang dahilan nito ni Aling Claire. Yung logic na talagang hindi logic ng pang-abogado. Sabi niya, yung malala lang naman daw ang bibigyan ng medical certificate. Ay, talaga nga naman. Kawawa. Gago! Alam mo, sa mga kumpanya, Aling Claire, kahit lagnat lang, once hindi ka nakapasok, hinihingan ka ng medical certificate. Di ba? Hinihingan ka ng medical report. Hindi ka lang nakapasok. Dito pa kaya na hindi na nakakapunta minsan si BBM sa ilang mga engagement ng Malacanang, hindi niya na napupuntahan. At the same time, ang kausap natin dito, presidente. Ito yung pumipihit ng direksyon ng ating bayan. Kaya, importante. At hindi yan maliit na bagay, na maliit lang naman yung sakit ni BBM, kaya hindi na mag-issue na medical certificate. That's a stupid reasoning. That is a stupid logic. Ika nga. Bakit? Presidente yan Importante yan. Pangalawa, hindi na siya nakaatin ng ilang mga gathering na supposedly siya dapat ang naandun. So, importante na magkaroon ng medical certificate. Yung medical bulletin from Medical bulletin, I'm sorry. the doctors themselves po, hindi ba pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa... Dahil nasabit, hindi marunong talaga. Mahinang nila lang ito si Claire Castro. Hindi naman yun ang punto doon Ang sinasabi dito, transparency at karapatan yan ng mga Pilipino na hingin sa Pangulo. Kung ayaw niyang maging ganyan, kung ayaw niyang maging public, mag-resign na lang siya. Kasi ang pagiging Pangulo, yan ang pinaka-public na posisyon. Ika nga. Kung meron mang matatawag na pinaka-public, pinaka-dapat ay transparent, walang iba kung hindi ang Pangulo. Bakit ayaw nyo na lang magbigay ng medical bulletin? Napakasimple lang naman yun. Kung walang itinatago, magbigay kayo ng medical bulletin. May tinatago kayo Bakit ayaw nyo magbigay? Simple-simple lang, di ba? Magbigay. Ngayon ang medical treatment, medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Patay tayo dyan. Alam mo, madam, parang hindi ka tao. Sorry Wala bang nangyari wala kang experience na isang kaibigan mo maayos ang kalalagayan kinabukasan patay na?
Kasi meron palang ibang sakit, akala lang niya simpleng pagsakit lang ng ulo. Yeah? O akala niya simpleng ano lang ng kung ano-ano. Yeah? May ganun eh. May mga ganung pagkakataon na akala mo kaya nga 'di ba may maraming namamatay sa maling akala. Bakit hindi nyo na lang ibigay? May tinatago po ba kayo? Parang gaya na nangyayari, para bagang may tinatago kayo. Hindi para talaga may tinatago kayo sa ginagawa niyong yan. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Kata. Ay, nako. Diyos me. This is the kind of government, people in nag-serving in our country. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong